Dadako po tayo sa ating pag-aral at yung ating aralin ay naglalayon po na turuan tayo or paalalahanan tayo at panghawakan nating mabuti kung paano natin dapat sambahin ang ating Diyos, ang tunay na Diyos. Worship na ayon sa mismong paraan niya at ayon sa mismong kagustuhan ng Diyos kung paano natin siya dapat sambahin. Ang tatalakayin po natin ay part 2 ng ating pag-aaral sa Exodus chapter 32. Ito po yung ikalawang bahagi ng ating main story, ang pagbaba ng bundok ni Moises. Bago natin basahin yung mga talatang ating pag-aaralan, ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New American Standard Bible ang ating ginamit. Nakita natin dito sa part 1, last Thursday po na ating tinalakay, sa kabila ng kasalanang ginawa ng mga tao. Nakita natin na maawain ang Diyos at sa pamamagitan ni Moises, nakaligtas yung mga Israelita sa paglipol sa kanila ng Diyos. And ganun din po yan sa atin. Nakaligtas tayo sa matinding parusa ng Diyos o nakaligtas tayo sa matinding puot sa atin ng Diyos dahil sa ating kasamaan. Dahil sa ating pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakaligtas tayo dahil kay Kristo. At ang Panginoong Hesus ang tagapamagitan sa atin at sa Amang Diyos. So sa ating main story, mula dito sa part 1, nakita ng Diyos yung ginawa ng mga Israelites gumawa ng kasamaan or nagpapakasama sila. Nakikita yun ng Diyos. Gumawa sila ng imahen, gintong guya, tapos sinamba nila. Ngayon, dahil si Moises ay nasa taas ng bundok, sinabihan ng Diyos si Moises na bumaba na. Exodus chapter 32 sa verse 7, sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka agad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Anong kasamaan yung ginagawa nito mga Israelites? Gumawa ng imahe ng gintong guya at sinamba nila. Nagpapakasama sila sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So sabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka kaagad. Sumunod si Moises, yun yung kanyang ginawa, bumaba siya ng bundok. At ito nga po yung ikalawang eksena na makikita natin sa kwentong ito dito sa Exodus chapter 32. Pagbaba ng bundok ni Moises. Same pattern po sa unang bahagi sa part 1 na tinalakay natin last Thursday. Meron din tayong 4 na subpoints. Tingnan natin yung ginawa ng mga Israelita and ano yung hatol ng Diyos sa ginawa nila. Yung pamamagitan ni Moises sa Diyos at sa mga Israelita. At yung isa pa natin makikita yung naging tugon ng Diyos sa bawat pamamagitan ni Moises. So isa-isahin po natin ito. Number 1, hinarap ni Moises ang pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. Dahil sa nakita nga po ng Diyos yung ginawa ng mga Israelites na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, pinababa niya si Moises ng bundok. Then sumunod naman si Moises, bumaba siya. Sa pagbaba ni Moises sa bundok, dala-dala niya yung 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. And mapapansin natin sa Exodus chapter 32 sa verse 15 at 16, sinasabi po na yung bit-bit po, yung dala-dala ni Moises na 2 tapyas ng bato habang pababa siya ng bundok. Yung nakaukit po sa tapyas na yon ay mga utos ng Diyos. Mga utos ng Diyos na mismong Diyos ang nagsulat. Basahin po natin ang verse 15 at 16 dito sa Exodus chapter 32. Si Moises ay tumalikod at bumaba sa bundok. Dala ang 2 tapyas ng tipan sa kanyang mga kamay, mga tapyas na may sulat sa magkabilang panig niyon. Sa isang panig at sa kabilang panig ay nakasulat ang mga iyon. Ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. So yung eksena naman dito, Moses went down from the mountain. Dala-dala niya yung 2 tapyas ng tipan o kautusan ng Diyos. At sinasabi nga po dito, yun ay mga utos na isinulat mismo ng Diyos. Pagdidiin po ito sa katotohanan,
Pagdidiin po ito sa kahalagahan at otoridad ng daladalang utos ni Moises. Sabi po, the tablets were God's work and the writing was God's writing. Yung nakaukit sa mga tapyas. So, dala-dala yan ni Moises pagbaba niya. At sa pagbaba ni Moises sa bundok, kasama niya yung kanyang lingkod na si Josue. And going down, mula sa taas ng bundok, papunta sa kanilang, or pabalik sa kanilang kampo, may naririnig silang ingay ng mga tao. Sabi ni Josue sa kasunod na talata, nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan habang sila'y nagsisigawan, sinabi niya kay Moises, may ingay ng digmaan sa kampo. There is a sound of war. Yun yung inaakala ni Josue. Nakipagyera yung mga Israelita habang wala sila. Nakipagyera yung mga Israelita habang nasa sa taas sila ng bundok. At maaring yung ingay na naririnig nila para kay Josue, either nanalo sila sa digmaan o kaya natalo sila sa digmaan. Kaya nagkakaingay sa kampo, galing sa giyera. Ganon yung interpretation ni Josue sa naririnig niyang ingay mula sa kampo. Pero anong sabi sa kanya ni Moises sa verse 18? Ngunit kanyang sinabi, si Moises na po ito, hindi iyon ingay ng sigaw ng pagtatagumpay o ingay man ng sigaw ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. Sinasabi ni Moises, hindi galing sa resulta ng digmaan yung kanilang naririnig, kundi pag-awit o awitan yung naririnig nila. Sa pandinig ni Josue, magulo, maingay. Para kay Moises naman, umaawit pero maingay na awitan. Yun yung perspective or point of view ni Josue at ni Moises. Para sa mga Israelita naman, yung ingay na naririnig ng dalawa ni Josue at ni Moises, iyon po yung pag-worship nila sa imahen. Yun yung pagsamba nila sa gintong guya na ginawa nila, di ba? Nagpiesta sila, naghandog sila, nagkasayahan sila, yun yung mahalay na kasayahan. Naririnig sila nila Josue at Moises. So galing sa taas ng bundok, pababa, habang palapit sa kampo, naririnig nila yan. Sa verse 19, nang makalapit siya sa kampo at kanyang makita ang guya at ang pagsasayawan, ang galit ni Moises ay nag-alab at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. Nung makita ni Moises yung gintong guya, nung makita ni Moises yung sayawan, yung mahalay na kasayahang ginagawa ng mga Israelita, parang sinilaban si Moises. Nag-alab yung kanyang galit. Nakita niya yung kasalanan. Nakita niya yung pagpapakasama. Nakita niya yung kasamaan na ginagawa ng mga tao. Nagalit si Moises. Sa tindi ng galit niya, binato niya yung hawak niyang tapyas Binasag niya. Ang tagpupong ito nagpapakita ng literal na pagkasira ng hawak ni Moises na tapyas o tablets. Nasira literally. Pero bago pa man po masira or bago pa man mabasag yung mga batong iyan, sinira na ng Israel yung tipan nila sa Diyos. Sumuway na sila sa utos. Sinira na nila. Gumawa sila ng ipinagbabawal sa kanila ng Diyos. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. So, matapos ng tagpong ito yung kasunod na ginawa ni Moises sa verse 20. Kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. Sinunog ng apoy. Giniling hanggang sa naging pulbos. Isinaboy sa tubig at ipinainom sa mga anak ng Israel. Talagang nag-alab yung galit ni Moises, no? Kasi alam ni Moises yung urgency na dapat na nilang tigilan yan. Alam niya yung paghatol ng Diyos sa mga gumagawa ng ganyan. Galit ang Diyos sa mga gumagawa ng ganyan at ramdam ni Moises
At naunawaan niya kung ano yung mangyayari sa kanila kapag nagpatuloy sila sa idolatry. Kaya naintindihan ni Moises kapag nagpatuloy sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam niya, galit ang Diyos dyan, naunawaan niya kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Kaya hindi niya lang basta sinunog. Dinurog pa niya, sabi dito, giniling pa niya hanggang sa maging pulbos. Yung gintong guya, dinurog hanggang mapulbos, tapos ibinuhos sa tubig pang-inom ng mga Israelita. Kumbaga, yung message po, ipinatikim sa kanila ni Moises yung consequence. Ipinatikim yung pait. Ipinatikim sa kanila yung walang kasiyahang dulot ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan yung ginawa dyan ni Moises. At yung kasunod na ginawa, kinumpronta naman ni Moises yung kanyang kapatid na si Aaron, yung binilina na pansamantalang mamiminuno habang nasa taas ng bundok si Moises. Sabi po sa kasunod na talata, at sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking kasalanan? Kaya po pinapakita sa atin na talagang yung pagsamba sa imahe na ginawa nila, isang malaking kasalanan. At bilang leader, malaki yung pananagutan dito ni Aaron. Ang isang leader dapat matatag na pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Ang isang leader po, hindi madaling matangay. Kahit pa sa kagustuhan ng marami, hindi basta-basta, hindi pumapayag na matangay kahit marami yung may gusto. Sa mga leaders po natin at sa mga magiging leader pa sa bawat ministeryo dito sa ating kalipunan. So, leaders and elders po, binigyan tayo ng pagkakataon, inilagay tayo sa isang gawain hindi para maging tanyag tayo o kaya magustuhan lang tayo ng mga tao. Kundi po, inilagay tayo, karoon tayo ng pagkakataon na manguna, maging leader or maging elder, matuto po tayo sa naging pagkilos dito ni Aaron. Dapat faithful tayo sa Diyos. Dapat tapat tayo sa kanyang salita at hindi tayo dapat madaling matangay sa mga trending na kagustuhan ng marami. Dito kinukumpronta ni Moises si Aaron dahil mali yung hakbang niya bilang isang namiminuno. Kinakausap ni Moises si Aaron, mali yung kanyang decision na ginawa. Pero ano po yung sagot ni Aaron sa kasunod po na talata? Sinabi ni Aaron, huwag mag-alab ang galit ng aking Panginoon. Kilala mo ang taong bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sabi kasi ni Moises, bakit mo sila dinalhan ng kasamaan? Sabi naman dito ni Aaron, hindi ako, kundi mahilig talaga sila sa kasamaan. Yung Panginoon dito, yung Lord na ginamit po, maaaring tumutukoy, yung tinutukoy dito ni Aaron ay si Moises kasi sa ibang salin po, sa ibang version na ginamit sa talatang ito, ang Lord o yung Panginoon ay brother o kapatid yung ginamit nila. Pero ang sinasabi dito ni Aaron, huwag siya yung kagalitan. Ang dapat na kagalitan, yung taong bayan kasi mahilig naman talaga sila sa kasamaan. So, masasabi nating blame shifter itong si Aaron. No? Parang tayo, katulad din natin. Tayo kapag nakukumpronta tayo sa mga mali nating nagawa, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan tapos may nagpapaalala sa atin, naghahanap tayo ng o kaya nagtuturo tayo ng ibang masisisi. Imbis na aminin natin yung pagkakamali na natin, naghahanap tayo ng ng ibang masisisi. Nagtuturo tayo ng ibang masisisi. So dito naman para bang gina-justify ni Aaron yung kanya naging yung ginawa niyang pagpayag na gumawa at sambahin nila yung imahen. Sinasabi niya mahilig naman talaga itong taong bayan sa kasamaan Sa Revised Tagalog Popular Version po ng talatang ito, yung katuwiran na ito ni Aaron, sinasabi po doon sa version na yun, ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaan. Ayaw paawat, para bang inawat niya ba yung taong bayan? Hindi naman, di ba? Sa part 1 ng ating kwento, yung nakita natin, hindi naman niya inawat. Sinunod pa nga niya kung ano yung gusto ng marami, kung ano yung gusto ng taong bayan. Hindi siya nanindigan. Hindi siya naging tapat sa Diyos. Hindi siya naging tapat sa salita ng Diyos. Sa verse 23 po, yung pagpapatuloy na pag-excuse
ni Aaron, sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, ang lalaking naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. So, sinasabi dito ni Aaron naman, huwag ako yung sisihin mo. Sino daw dapat? Hindi lang yung taong bayan yung tinuturo na dapat sisihin, kundi maging si Moises din. Para bang sinasabi dito ni Aaron, kung bumalik ka lang sana agad, Moises, hindi sana sila nainip. Hindi sana sila nagpagawa ng Diyos-Diyosan na gusto nilang manguna sa kanila. Sinasabi ni Aaron, sinunod ko lang naman yung sinabi nila eh. Kasi hindi nila alam kung ano yung nangyari sa'yo. So, yung dapat daw pong sisihin, yung taong bayan at itong si Moises. Iniiwas ni Aaron yung kanyang sarili. At sa pagpapatuloy po, at aking sinabi sa kanila, si Aaron pa rin po ito, sino mang may ginto ay hubarin ito. At kanila namang ibinigay sa akin at aking inihagi sa apoy at lumabas ang guyang ito. Nung isa pang palusot dito ni Aaron, inihagis lang daw niya sa apoy yung ibinigay sa kanya ng mga ginto. Tapos, lumabas na ng kusa yung guya. Para bang sinasabi niya kay Moises na, hindi siya gumawa ng hulmahan, wala siyang effort sa pangyayari na yan, wala siyang partisipasyon, basta na lang lumitaw yung ganong itsura. So mula verse 22 hanggang dito sa verse 24, ang daming palusot ni Aaron para hindi siya yung masisi, hindi niya inaako yung kanyang responsibility, hindi niya inaako yung kanyang partisipasyon. Ang lesson sa atin ito, kapag kinokompronta po tayo dahil sa may nagawa tayong mali, kapag kinokompronta tayo, kapag may nagawa tayong kasalanan, lalo na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi na tayo dapat magpalusot pa o kaya maghanap pa tayo ng ibang masisisi na or kaya hindi natin sasabihin na ganun talaga eh. Tao lang tayo. At mga ngatiwiran tayo na ginagawa din naman yan ng marami eh. Pag kinokompronta tayo sa ating pagkagawa ng kasalanan, lalo na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na magpapalusot pa tayo or mga ngatwiran pa tayo na, nakasanayan na yan ng marami. Or magtuturo tayo ng ibang masisisi at magmamatigas nga tayo na parang wala tayong partisipasyon sa paggawa ng kasalanan na yun. So, sa ating kwento, ang unang subpoint po, pagbaba ni Moises ng bundok, hinarap niya yung pagsamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosan. Sa kasunod, makikita natin yung hatol ng Diyos sa ginawa nilang yon. Ito yung hatol ng Diyos. Sa verse 25, ipinapakita na walang ginawa si Aaron eh. Pinabayaan niya lang yung kaguluhang ginagawa ng taong bayan, ng mga Israelita. Pinabayaan lang ni Aaron yung mahalay nilang kasiyahan. Pero si Moises, hindi siya pumayag sa kanyang nakikita. Sabi po dito sa verse 25, nang makita ni Moises na ang bayan ay nagwawala sapagkat pinabayaan sila ni Aaron na magwala sa kanilang kahihiyan sa gitna ng kanilang mga kaaway. Nilalapastangan na ng mga Israelita, ng taong bayan, yung tunay na Diyos. Ang description dito, nagwawala yung taong bayan. People were out of control. Ito yung panahon ng kanilang isinasagawang pista. Nakita sila ni Moises eh. Nakita nila yung pag-aalay nila, yung pagsamba nila sa gintong guya. Kung si Aaron, hinahayaan lang sila, si Moises hindi. Hindi siya pumayag. Sa Revised Tagalog na version ng talatang ito, ganito yung pagkakasalin. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Para kay Moises, mahalaga ang Diyos. At mahalaga yung tamang pagsamba sa Diyos. Hindi siya pwedeng tatahimik na lang. Hindi siya pwedeng pababayaan na lang na sumamba sa Diyos-Diyosan yung mga tao at wala siyang gagawin. Kung kay Aaron pinaobra, kay Moises hindi pwede. Nilalapastangan na nila yung Diyos eh. Na para sa, or yung tingin ng mga kaaway na nakapaligid sa kanila, nagiging katawa-tawa na sila.
hindi papayag si Moises sa ganyan. Sabi po dito sa kasunod na talata, sa verse 26, tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at nagsabi, sino ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kanya. Pinapapili sila eh. Pinapagdesisyon sila. Sino yung nasa panig ng Panginoon? Lumapit kay Moises. Kung sino yung nasa panig ng Panginoon. Sa pagkakataon na ito, opportunity din ito para sa mga sumasamba sa imahen. Pagkakataon nila na ipahayag nila yung kanilang pagsisisi at pagtalikod sa Diyos-Diyosan at pumanig sila sa Panginoon. So, pagkakataon nila ito para ideklara nila kung kanino ba talaga sila panig. Dito po, ang mga Levita, yung mga anak ni Levi, ang lumapit kay Moises. So, sabi ni Moises sa mga anak ni Levi sa verse 27, kayo yung lumapit. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Moises sa mga Levita, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Ilagay ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang tagiliran. Humayo kayong paruot parito sa mga pintuan sa buong kampo at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. Papatayin ng mga Levita, mga anak ni Levi, yung mga kapatid nila. Papatayin nila yung mga kasama nila, yung kapwa nila. Ito po yung hatol ng Diyos sa kasalanan, sa kasamaang ginawa nila, kamatayan. Ang mensahe nito sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi palalagpasin at hindi pinalalagpas ng Diyos ang kasalanan. At ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, kasalanan yan sa Diyos. So, hindi yan palalagpasin ng Diyos. Ito yung naging hatol sa kanila. Ito pong instruction na gagawin ng mga Levita ay hindi ito pagpatay ng kung sino-sino lang. Hindi sila mananaga na lang ng basta-basta. Parusa po ito ng Diyos sa kung sino yung nagkasala. May gumawa ng kasalanan, ang kasalanan may kabayaran, kamatayan. So, parusa yan sa kung sino yung nagkasala. Kung sino yung hindi magsisisi sa kanilang ginawa, kasama sa papatayin. And challenging po ito ng sobra sa mga anak ni Levi. Paano kung ka-close nila? Di ba? Paano kung kakilala nila sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ayaw talikuran yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano kung malapit sa puso nila, malapit na kaibigan nila, kababataan nila? Or paano kung kakilala nila? Mahirap yan. Pero para sa mga Levita, pinili nilang sundin ang salita ng Diyos. Pinili nilang sundin ang sinasabi sa kanila ng Panginoong Diyos. Sabi po dito ni Moises, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. At itong nakalagay dito, yun yung pinili na sundin ng mga Levita. Command ito sa kanila ng Diyos na dapat nilang gawin. Utos ito, sinabi ito sa kanila ng Panginoong Diyos na dapat nilang sundin. Patayin ang mga nagkasala. At sa verse 28 po, ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises. At nabuwal ang halos 3,000 katao sa mamamayan ng araw na yon. Mahirap, lalo na kung madamdamin sila, pero pinili ng mga Levita na sumunod sa salita ng Diyos. Kesa umatras sila. Kesa hindi sila sumunod sa salita ng Diyos dahil sa pakiramdam or nararamdaman nila. At sa pagsunod nga po ng mga Levita, and about 3,000 men, 3,000 katao, namatay ng araw na yon. Mabagsik ba ang Diyos? Yes. Mabagsik ang Diyos sa kasalanan.
marami ang namatay dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa bilang na yan, 3,000 men, sa bilang, sa numbers na yan na namatay, makikita pa din po natin yung awa ng Diyos sa taong bayan, sa buong Israel. Ang inilabas ng Diyos sa Ehipto, halos or tinatayang nasa 2 milyon na Israelita. So kung nag-participate po yung buong bayan sa paggawa at pagsamba sa gintong guya, dapat nasa milyon. Nasa halos milyon din yung bilang or 2 milyon yung lilipulin. Kung buong bayan ang nag-participate. So dapat nasa milyon din. Nakita natin may paghatol ang Diyos laban sa kasalanan. Pero sa numbers na ito, sa bilang na ito na nabuwal nung araw na yun, nakita natin yung laki ng habag o awa ng Diyos sa mga tao. Kasi halos 0.15% lang ng buong populasyon ng Israel yung nabuwal. Mas marami pa din yung naligtas. Mas marami pa din yung kinaawaan ng Diyos. Dahil sa pagtugon na ito ng mga Levita, sabi sa kanila ni Moises sa kasunod na talata, sinabi ni Moises, itinalaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Doon sa response ng mga Levita. Bawat isa sa halaga ng kanyang anak na lalaki o kapatid na lalaki, kaya't kayo ay nagdala sa inyo ng pagpapala sa araw na ito. Dito pala nagsimula yung mga Levita na mangunguna sa paglilingkod sa kanila. Magmumula yung mga pari para yung mga pari na yun magsisilbing tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao para sa halip na mamatay, mapatawad yung kanilang mga kasalanan. So, makikita natin yung pagkilos pa rin ng Diyos dito. No? Sa plano ng Diyos sa kasaysayan, ang Diyos po yung nagtatakda na merong pari at merong tagapamagitan na siyang magiging kasangkapan or instrumento para solusyonan yung kasalanan ng tao. Yan yung, pag binasa naman natin yung kasaysayan ng Israel. Yan yung makikita natin sa mga Levita. Sila yung mga mediator. Sila yung mga pari na tagapamagitan. At ito naman, yung pagiging tagapamagitan, makikita natin sa sumunod na ginawa ni Moises. Sa ikatlong subpoint po ng ating kwento, ang pamamagitan ni Moises. Sa verse 30, kinabukasan, sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayoy aakyat ako sa Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. Pinapaalala ni Moises, malaki talaga yung kasalanan nila. Pero alam na ni Moises, bago pa man siya bumaba ng bundok, hindi na matutuloy o hindi na itutuloy ng Diyos yung una niyang banta na lilipulin niya yung buong Israel. Alam na yon ni Moises bago pa siya bumaba ng bundok. Pero bakit sinabi pa din dito ni Moises na aakyat siya sa Panginoon? Tapos sabi niya, perhaps I can make atonement for your sin. Aakyat sa uli, mananalangin siya doon, baka sakali na maihingi sila ng tawad. Bakit sinabi pa niya ito? Bago pa naman siya makarating dyan, bumalik galing sa taas, alam niya na hindi na lilipulin ng Diyos ang buong Israel. Sinabi niya ito na perhaps I can make atonement for your sin dahil alam ni Moises na may kabayaran. Alam ni Moises may atonement na kailangan. Kaya umakyat ulit si Moises sa bundok para kausapin ang Panginoong Diyos. Sa kasunod na talata, verse 31 at 32, kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, o ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo ako. Bilang isang leader, kahanga-hanga itong pagkilos na ito. Pambihira itong ganitong pagkilos ni Moises. Nagpapakita po ito na gusto talaga niya na mapatawad ng Diyos yung taong bayan. Alam niya, malaking kasalanan
yung ginawa ng taong bayan. Pero gusto ni Moises na mapatawad ng Diyos yung taong bayan. Hindi inisip ni Moises yung kanyang sarili. Handa niyang isakripisyo na mabura yung kanyang pangalan sa aklat, kapalit na mapatawad yung mga Israelita. Ito siguro yung sinasabi ni Moises sa verse 30 na yung sinabi sa kanila na baka sakali, babalik ako, akit ako sa bundok, babalik ako sa Panginoon, baka sakali na matubos niya yung kasalanan ng bayan. Ini-offer dito ni Moises yung kanyang sarili bilang kapalit o bilang kabayaran. Ang magandang tingnan at kahanga-hanga at pambihira yung kilos na ito ni Moises, pero ang problema dito, hindi naman yan at hindi ganyan ang itinakdang paraan ng Diyos. At hindi din naman ligtas yung puso ni Moises sa kasalanan. Kaya hindi yan yung paraan ng Diyos. At kung sabihin na natin perpektong tao si Moises, pagpalagay na natin na perpektong tao si Moises, hindi pa rin siya bilang tao, o sabihin na natin perpekto, hindi pa rin siya sasapat na pambayad sa libo-libo. Hindi pa rin sasapat si Moises sa milyong tao na nagkasala laban sa Diyos, na sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sasapat na pambayad si Moises. Ang naging tugon ng Diyos sa pag-mediate na ito, ang naging tugon ng Diyos sa pamamagitan na ito ni Moises, sa kasunod na subpoint ng ating kwento, sa ikaapat, yung tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Mabasa natin dito sa verse 33. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, nakipag-mediate si Moises, bumalik siya sa taas ng bundok, may pag-usap siya sa Panginoong Diyos, pero ito yung tugon ng Diyos kay Moises. Ang sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kung buburahin sa aking aklat. Sabi kasi ni Moises, patawarin mo lang sila, kahit burahin mo na yung pangalan ko. Malaki yung kasalanan nila sa iyo, pero sana patawarin mo na sila, kahit kapalit yung pangalan ko. Ganon yung deal ni Moises sa Diyos. Pero ito yung sagot ng Panginoong Diyos. Kumbaga, ang tugon ng Diyos dito sa offer ni Moises, no deal. Hindi ikaw, Moises. Kung sino yung nagkasala, yun yung mabubura sa aklat. Ano yung magiging role ni Moises? Hindi siya yung atonement, hindi siya yung kabayaran. So ano yung magiging role dito sa verse 34? Subalit ngayon humayo ka. Iyong pangunahan ang bayan patungo sa dakong aking sinabi sa iyo. Ang aking anghel ay hahayo sa unahan mo. Gayunman, kapag dumating ang araw ng pagpaparusa, aking parurusahan sila sa kanilang mga kasalanan. So ang kasalanan, meron talagang kabayaran. Yung atonement o yung kabayaran sa kasalanan, hindi si Moises. Sinasabi dito ng Diyos kung ano yung gagawin ni Moises. Ang gagawin ni Moises, dadalhin pa, pangunahan niya yung taong bayan patungo sa kung saang lugar yung sinabi sa kanya ng Diyos. At sa talata din pong ito, sinasabi din dito ng Diyos yung gagawin niya. Sinasabi dito kung ano yung plano niyang gawin. Pinatawad sila dito pero hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Sabi dito, gayunman kapag dumating ang araw ng pagpaparusa, aking parurusahan sila sa kanilang mga kasalanan. Sa kabila ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, naawa pa din sa kanila ang Diyos. Hindi agad ipinataw sa kanila yung pagpaparusa. Ito lang yung sinapit nila sa verse 35. At ang Panginoon ay nagpadala ng isang salot sa bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya, yaong ginawa ni Aaron. Hindi pa ito yung final judgment sa kanila ng Diyos, yung pagpapadala ng isang salot. Hindi pa ito yung araw ng pagpaparusa sa kanila. Darating pa yon. So ito, parang preview lang. Pagpapakita po na hindi pinalalampas ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naawa pa din sa kanila ang Diyos. Ito lang yung sinapit nila. Nagpadala ng salot. Ngayon, anong aral ng kwentong ito para sa atin?
Tapos nating malaman yung kasaysayan na yan, na pangyayari na yan sa Israel. Ano yung aral niyan para sa atin? Sa plano ng Diyos, darating ang parusa sa mga makasalanan. Mas matindi pa sa salot na dinanas nila. Sa katakdaan ng Diyos, darating yung araw ng pagpaparusa sa kanila. Kaya kailangan nila ng mediator. Kailangan nila ng tagapamagitan. At hindi si Moises. Hindi sapat si Moises. Akala lang ni Moises, pwede na siya. Sapat na siya para mapatawad yung mga Israelita. Akala niya, mabura lang yung pangalan niya, mapapatawad na. Mapapalagpas na ng Diyos yung ginawang kasamaan o kasalanan ng ng taong bayan. So, hindi si Moises ang mediator, lalong hindi rin si Aaron. Si Aaron, high priest nila yan noon eh. Ang high priest, ang role niyan, mediator din. Pero, hindi sapat si Moises, lalong hindi sapat si Aaron. Kasi si Aaron pa ngayon nagpahintulot sa kanila na sa idolatry. Yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. So, sino ang tagapamagitan at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan? Yung parusa po ng kasalanan, aakuin ni Kristo sa krus para sa ating mga makasalanan. Ang sapat, tanging ang Panginoong Hesus. Ang qualified na kabayaran sa ating lahat ng mga nagkasala, ang ating Panginoong Hesus. Paano ba siya naging sapat? Ang Panginoong Hesus po, walang kasalanan. Ang Panginoong Hesus hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon nanatiling tapat sa Diyos. Si Jesus ay nanatili sa salita, nanatili sa pangako ng Diyos. Nag-iisang tagapamagitan na kailangan natin. Isang tao, isang tunay na tao, at isang tunay na Diyos. Yan ang ating Panginoong Hesus. So, sapat si Jesus. Sapat at walang hanggan yung halaga para ipambayad sa kasalanan nating lahat. Sapat at walang hanggan ang halaga ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos po ng Exodo chapter 32 ay ang Diyos nating mga Kristiyano, si Yahweh. At ang Diyos na ito, tapat at masigasig na nag-iingat sa kanyang sariling karangalan. Hindi pwede sa kanya na merong ibang Diyos o kaya merong Diyos-Diyosan tayong sinasamba. Hindi ubra. Hindi pwede. At hindi rin hahayaan ng Diyos na yung puso natin magpatuloy na tumingin sa mga bagay na higit na mababa naman yung halaga kung ikukumpara sa tunay na Diyos. Hindi papayag ang Diyos na meron tayong mas pinahahalagahan higit sa pagpapalaga dapat natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, maging sa mga nangyayari sa ating buhay, ibubunyag sa atin ng Diyos, ipapakita sa atin ng Diyos kung meron pa tayong natitirang Diyos-Diyosan sa puso natin. Kung may Diyos-Diyosan sa puso natin at may mga bagay tayong mas pinahahalagahan kaysa sa Diyos. Merong Diyos-Diyosan at merong mga bagay na mas pinahalagahan tayo kaysa sa kanyang salita. Ini-expose po yan sa atin ng Diyos mismo hanggang sa piliin nating mas pahalagahan natin siya, ang Diyos. Meron ba tayong bagay sa buhay natin ngayon na takot tayong mawala? Pero hindi tayo natatakot na mapahiwalay tayo sa Diyos. Anong mga bagay o sinong mga tao yung pakiramdam natin na kapag nawala or bagay na wala tayo, para bang kulang yung buhay natin? Kapag wala yung tao na yon, kapag wala yung bagay na yun sa buhay natin, parang hindi masaya yung buhay natin. Pero hindi natin isinasaalang-alang ang Diyos. Minsan, iniisip ng marami, okay lang, walang Diyos. Hindi isinasaalang-alang ang Diyos. Pero yung mga pansamantalang mga bagay, mas pinahalagahan. Pag-isipan po natin, baka may anumang Diyos-Diyosan pa or ano bang mga bagay pa ang mas pinahalagahan natin
kaysa sa Diyos. Ibinubunyag yan ng Diyos. Ipinapakita ng Diyos ang anumang Diyos-Diyosa na meron tayo. At ginagawa yan ng Diyos sa atin. Hindi para ipahamak tayo, hindi para mawalan tayo, hindi para ipahiya tayo. Hindi para masaktan lang tayo. Ibinubunyag ng Diyos ang anumang idolatry o idols na meron tayo, hindi para takutin tayo. Yes, maaari tayong masaktan kung isusuko natin yung anumang Diyos-Diyosan. Maaari tayong pakiramdam natin mawalan kung isusuko natin yung anumang Diyos-Diyosan. Pero mabuti na yon, yung masaktan tayo ngayon, kaysa lubusang mapahamak yung ating kaluluwa. So ano po yung pinapahalagahan natin ng higit sa Diyos? Kinukumpronta tayo ng salita ng Diyos. Huwag tayong magagalit. Maaring ma-offend tayo. Pero huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Kundi po, aminin natin yung ating mga kasalanan. Bunutin natin yung gintong guya sa puso natin. Durugin natin yan. Pulbusin din natin hanggang makita natin na wala pala talagang halaga yan. Yung pinahalagahan natin na yan, wala pala talagang halaga kung ikukumpara sa higit na kahalagahan ng Diyos sa buhay natin. Ang anuman pong Diyos-Diyosan, ang anuman pong mas pinahalagahan natin kumpara sa Diyos, kahit balutan pa natin yan ng ginto para magmukhang maganda, para magmukhang mas mahalaga, kung itatabi natin yan side by side kay Kristo, anumang mga bagay na yan, anumang mga bagay na ginagawa nating Diyos or Diyos-Diyosan or Panginoon ng buhay natin, walang kwentang lahat ng yan. Walang value kung iahambing kay Jesus dahil Christ is infinitely better. Muli po, kung inihahayag sa atin ang katarungan at hustisya ng Diyos, kung inihahayag sa atin ang awa at ang paghatol ng Diyos, pagsisihan po natin at talikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kilalanin natin na nararapat tayong hatulan ng Diyos at tumingin po tayo, manalig po tayo, kumapit tayo kay Kristo bilang tanging pag-asa natin. Bilang ang Panginoong Hesus, ang tagapamagitan para makaligtas tayo sa puot ng Diyos. Sambahin po natin ang Diyos ayon sa kanyang mismong paraan at ayon sa kanyang mismong kagustuhan. Talikuran po natin, iwanan po natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig mga kapatid. Ang kapayapaan at biyaya ng Diyos sumainyo pong lahat. Tayo po ay muling manalangin.